What's up guys? Okay guys, Abril na. Marami nang gumagraduate ngayon, no? So, pag-usapan natin guys, bakit ba maraming college graduate na naging security guard ang trabaho? Ano bang sanhin ito? Bakit kadalasan sa batch pa lang namin, talagang almost 70% napunta sa ibang field nung nag-graduate kami. So, para sa video nito guys, gusto kong buksan ang kaisipan, kaalaman ng mga kabataan after nilang mag-graduate sa kanilang college degree, no? Ito yung mga harapin ninyo. Sige, tara guys, pag-usapan natin. Alright guys, welcome sa Riddles TV. 14 years more or less bilang security officer, security guard. Okay? So may natanggap na naman akong guys yung comment na yan. No? Ayan, yung comment na yan. No? Basahin nyo yung comment. Ayan. Ano? Nagtatanong kung security guard ba talaga ako o member ako ng banda. Siguro yung nag-comment yan ay bago pa sa channel ko. So hindi pa niya ako kilala. So palagi kong binibigay sa inyo guys sa aking mga intro, sinagot ko rin yan eh. Nasa intro po ang sagot ng katanungan mo, sir. So ito po ang sagutan yan. Ako po ay retired na pong security officer, security guard. Matagal na po akong resign po. Hindi na po ako active sa duty, no? So baka magulat kayo dahil mahaba buhok, may earrings, nakasando para nakikipag-inuman. Kasi freelance na po ako. Wala na po akong amo. Sarili ko na lang po yung amo ko. Kaya kung ano po yung mga trip natin sa sarili natin, nagagawa na natin. Di kasi wala nating amo, wala nating rules na sinusunod eh. Rules na lang sa sarili ang ating sinusunod na gawin, no? So, yan yung sagot ng comment na yan, okay? So, kung kayo po ay naghahanap ng mga... Okay guys, naghahanap kayo ng mga video na regarding security guard guys, ay imbitahan ko kayo sa channel ko guys. Ayan na, channel ko yan, no? Pagdating sa channel ko guys, pindutin nyo po yung playlist dyan. Ayan, yung playlist. Ayan. At ito yung lalabas. Ayan. So, pumunta kayo sa Security Guard Matters. Ayan guys. Oh. Security Guard Matters. Okay. Nandyan yung mga video na ginagawa natin regarding sa security guard tulad ng pag-uusapan natin ngayon. Okay. So, bakit ba maraming mga college graduate na napunta sa security na industry, no? Kasi marami ako nakitang video na parang nangangantsaw yung mga ibang mga nag-duty security guard ba na kayo mga criminology student, hintayin namin kayo sa security industry. So maraming nagagalit, huwag nyo kami gaya sa'yo, ganun yung iba. So yun siguro yung mga hindi alam ang katotohanan ng buhay. Kaya sila ay nagre-react ng gano'n. So may papanood akong video para sa inyo guys. Panoorin nyo muna to. Pulis ka, kasi criminology graduate ka. Huwag mo sayangin yung panahon at pagkakataon na iginugol mo sa kolehiyo hanggang sa makapagtapos ka. Board passer ka, alam mo yun, tama ba? So huwag mo sayangin. Isa yan sa sample ko na criminology graduate, tapos pasado pa ng board exam, no? So, naging security guard, okay? At para maliwanagan din kayo, may papanood pa akong isang video para sa inyo to guys, para sa inyo to. Sige, panoorin natin. Ayan. Minsan, useless ang K-12. Bakit? Dahil college graduate ang kailangan. Only in the Philippines pa rin. Minsan, useless ang pagiging college graduate. Bakit? Dahil hinahanapan ng experience. Pero, useless ang experience dahil kailangan ng backer. Kaya, para siguradong ma-hire ka dito sa Pilipinas, kailangan ikaw ay college graduate. Dapat meron kang experience. Mayroon kang backer. Dapat meron kang pleasing personality. At fluent ka rin sa English. O diba? Mataas ang standard, pero ang sahod, tama lang para di ka mamatay sa gutom. Okay, nakita nyo na guys, yan yung katotohanan ng buhay
after nyong gumraduate, no? So, meron din akong ipapakita sa inyo yung illustration na yan. Yan, illustration na yan. Nakita nyo yan? Nakita nyo yung illustration na yan, guys? Yan yung sistema ng education natin, ano? Kunwari, kumuha tayo ng criminology na course, no? Criminology, no? Tapos, o kaya nautical, tulad ng course namin. So, nag-aaral tayo, iisa lang ang mithiin, di ba? Anong nakasabi dyan sa picture? Umakyat kayo sa puno. Umakyat kayo sa puno, di ba? So ngayon, ang estudyante ay nandyan yung unggoy, ibon, penguin, elephant, at saka isda, no? So ako nung nag-aaral ako, guys, malamang ang representation ko ay isda. Bakit isda? Una-una, kinuha ko yung kurso, hindi ko alam na anong kahinatnan ko after na mag-aral ako. Wala akong tinatawag na pathway na dadaanan. Ang pamilya ko, wala lahat. Magsasaka. Tatay ko, wala rin. Hindi rin nakatapos. So, wala akong alam kung anong gagawin ko. So, isda ako dyan, guys. Elephant. Di ba malaking elepante? Paano siya akit ng puno niyan? Di ba? Yan din yung mga bata na yung physically sila ba, pero financially walang gaanong suporta. Penguin, paano makakaakyat yung penguin sa puno, di ba? So strive hard yan. At siyempre nangunguna yung unggoy dyan, pakaakyat ng puno, di ba? Yan yung stand for mga batang may mga backer na. May backer na at mayroon na mga financial tinatawag na support. So talagang napaka-easy sa kanilang umakyat. Yan yung mga stand for. At yung ibon, siyempre. Yung ibon, lilipad na lang. Yan yung mga bata na yung bang wala nang hirap. Wala bang anak ng CEO. Sila yung anak ng may-ari ng barko. Di ba? Yun yung ibon. So tayo naka-stand dyan, tayo may estudyante tulad ng ganun. Okay, so naintindihan nyo na kung bakit maraming kuano. So dito na tayo sa pag-uusapan natin. Bakit maraming college graduate na pumupunta sa security industry? Alam naman natin na ang Pilipinas ay walang kulang sa trabaho ang mga tao rito. Imagine niyo criminology na estudyante, ilang pirasong gagraduate sa isang taon. Iba-ibang lugar. Mindanao, Luzon, at saka Visayas, di ba? Magsusulputan yan. Hindi lang criminology, may mga nautical pa at ibang kurso. Di ba? So nagkakatalo-talo na yan kung sino yung backer mo, sino yung lalapitan mo, at sino yung mga backup mo. At siyempre may iba talaga siniswerte. Pero kadalasan, yung sasandalan mo, ang pinaka the best na talagang makakuha ka ng maayos sa trabaho. Ganito yan, guys, pag once graduate ka ng college at tumambay ka sa bahay nyo ng 2 taon, pressurado ka na. Pressure ka na. So yung mga estudyante sigurong ganun, spoiled sa mga magulang, siguro may mga pera yung magulang, pwede silang tumambay, petiks lang. Pero tulad ko nung panahon na nag-college ako, meron na akong pamilya noon. Pumunta ako na Maynila, may pamilya na ako, kaya hindi ko pwedeng magawa yung dapat kong gawin kasi nga may dala-dala na akong pamilya, no? So ano ang pinaka, hindi naman madali, kasi lang demand na trabaho ay yung pagsi-security guard. Kaya maraming pumasok ng mga college graduate ng security guard. Training ka, physically qualified ka naman, pasok ka sa security guard. Pero ganun pa man, hindi rin basta-basta makapasok ngayon sa security guard. Napakaraming aplikante, nagdidiwang ang mga agency. Kaya yung mga agency ngayon, pag nag-hire sila ng security guard, tabi-tabi muna yung mga K-12. High school graduate, tabi-tabi ka muna.
Bakit? Napakaraming college graduate ngayon na nag-a-apply ng security guard. Dahil sa kakulangan ng trabaho sa Pilipinas. Yun yung katotohanan yan. Kaya yung mga agency ngayon, napakataas ng standard. Ang taas-taas ng standard, at the end of the day, at tatanggapin mo ay minimum earner ka. Okay? Yun yung dahilan bakit ang daming college graduate na napupunta sa security industry. At kayo mga gagraduate ngayon, huwag nyong hamakin na magagalit kayo na huwag mo kami igaya sa iyo na nagwardya ka dyan. Kasi kadalasan, yan talaga ang tinatakbuhan ng mga wala pang trabaho, pang samantala, na mga college graduate. Tulad ng ako, nung panahon na gumraduate ako, ang dami kong pinasok ang trabaho, pinahante, ronboy, pero hindi stable. Mga ano pa man, kasi nga 6 months lang. Samantalang ang security guard ay minimum nga siya, pero mas stable siya sa ibang trabaho. Kasi kung papasok ka sa ibang trabaho dito sa Pilipinas, bibigyan ka lang ng 6 months eh. Tapos tanggal ka na ulit, apply ka ulit. Kung may pamilya ka, nanga ka. Kaya yung iba, yung mga college graduate, pumupunta sa security guard industry. Tulad ako, pangsamantagalan. Pangsamantagalan kasi nga, siyempre may pamilya ako at nag-a-apply ako ng mga ano-anong mga trabaho. Hindi ako makaporma ng gusto kasi nga, una-una wala akong gaanong financial support. May pamilya ako eh. Ako yung nagsusuporta sa pamilya ko. At the same time, ako rin nagsusuporta sa sarili ko habang nag-a-apply. So, nag-a-apply ako ng police dati. Kulang ako sa backer, kulang ako sa tulong. Hindi rin talaga umobra. Nag-a-apply kasi, pasado ako ng civil service. Pumunta ako sa mga government kuan. Hindi rin basta-basta sa government. Palakasan system din talaga ang kuan doon, labanan. So, ganun ang kuan. So, maraming pumapasok ng mga security guard, college graduate. Meron din akong tauhan dati na naghihintay siya ng result ng kanyang board exam bilang engineer. Alam ko, Michael, ewan ko sana nanonood ka ngayon, pero shout out sa iyo, Michael Torres. Tauhan ko siya. Ako isa akong opisyal niya. Tapos nagulat ako na engineer pala siya. Tapos nung nag-resign siya, sir, mag-resign na ako. Uy, sa pinakapunta, gamitin ko na yung field ko. Engineer pala siya. Nagsamantala siya mag-guardia, engineer niya. Ngayon, boss na siya ngayon. Kasi friend ko sa FB ngayon eh. So, boss na siya ngayon, siya bilang engineer. At marami rin akong tauhan dati na pulis na ngayon. Mini-message nga ako minsan, pero nahihiya ako eh. Kasi, siyempre, iba na ang kanilang katayuan, iba na. So, yun yung dahilan bakit maraming pumapasok sa security guard na mga college graduate. Kasi yun ang demand sa Pilipinas at pangsamantagalan. Kung ikaw college graduate at wala ka talaga ibang mapuntahan, pangsamantagalan talaga ang pagtrabaho ng security guard. No. Kasi wala ka naman kuan eh, saan ka pumunta? Ang hirap-hirap maghanap ng trabaho rito sa Pilipinas. May pamilya ka. Tulad ako, may pamilya ako. Hindi ako basta-basta makapitaw sa pagsi-security guard. So may mga kasama rin ako na kuan. Hindi pumasa sa mga board exam. Oh. Kadalasan din college graduate napupunta sa call center. Pero hindi lahat pumapasa doon. Ako nag-apply din, nag-try din akong mag-call center kasi nga sa totoo lang guys, hindi ko tanggap na bilang security guard lang ako noong mga panahon na nagtrabaho akong security guard. Kahit officer ako, kahit nakabarong ako, na sorry for the term nahihiya ako. Hindi ko kinakahiya ang bilang security guard. Kinakahiya ko lang na siyempre college ako college graduate ako. I-compare ko yung sarili ko na ang mga classmate ko ay sumakay na sa barko, ako ay nagsi-security guard lang. Ganun yun. Huwag na tayong mag-ipokritahan dito, mag-bas na lang kayo, pero yun ang katotohanan na hindi ko natatanggap sa sarili ko na hanggang dito lang ba ang aabutin ko after all nang nag-aaral ako. Kaya nga may kasama kong gwardiya na siyempre kasi nag-isip na
meron daw irregular doon sa bangkong pinag-duty-an namin. Government kasi yun. So, nag-usap kami, pre, magre-regular na raw ng security guard ng bangko na to kasi kung ano, kailangan pasado ka ng civil service. Sabi ko, pwede pala ako dyan. Kailangan college graduate ka. 2 kurso ko sabi ko gano'n. So narinig ngayon nung high school graduate na kasama ko. Siyempre, parang nanunuya na rin siya ba? Tinuya niya na ako. Parang minaliit niya ako. Sabi niya, 2 pala kurso mo. Tapos, high school graduate ako. Tapos, ang sweldo mo at sweldo ko pareho lang. Nag-aral ka pa. Totoo po yun. Masakit po sa katotohanan, pero totoo po yun. Di ba? Nagkakatalo na lang kami sa mindset. Siya ngayon, nag-duty pa. Ako hindi na. Kasi yung mindset ko, nag-result ng maaga. Anyway, yun yung katotohanan kaya marami tayong mga college graduate na pumunta sa security industry. At ihanda nyo ang sarili nyo, yung kayo ngayon na mga graduating student. Huwag nyo maliitin ang kuwan, ay dahil marami hong nabubuhay, marami pong binuhay na pamilya ang security guard. Although nga hindi nga siya regular na trabaho. Parang kuwan siya, parang floating in the air. Floating in the air, anytime pwede ka matanggal. So, ingat-ingat sa trabaho at mahalin mo na lang yung trabaho mo. Gawin mo yung dapat mong gawin sa trabaho mo. At, yun na nga, kung pang sa matagalan ang trabaho mo bilang security guard, mahalin natin, yakapin natin yung bagsi security guard. Kasi ako, niyakap ko na yan. Niyakap ko yan. Although hindi naman lang security guard ang naging trabaho ko, marami ako naging trabaho. Naging office worker din ako. Pero most of my career na nasa security guard industry. So yakapin natin at mahalin natin yung trabaho natin kasi yun ang magbibigay sa atin ng survival na pangailangan natin dahil sa pagsi-security guard. Although hindi siya regular at doon natin magkakatalo sa mindset natin kung paano tayo magsusurvive at paano tayo makaalis ng maaga sa pagsi-security guard at mag-shift sa ibang larangan. Okay? Pero sa ngayon, maniwalat kahit sa hindi, kung kayo ay criminology graduate, nautical graduate, o ano pang kurso, SRM, naghihintay sa inyo ang security guard industry at ang tinatawag na call center o industry. Kung magaling ka sa English, call center industry ang pupuntahan mo. Kung hindi ka naman magaling sa English, sa security guard, marami kang naghihintay sa agency. Hindi ko din i-discourage ang mga mag-graduate ngayon. Hindi naman lahat din ang kapalaran ay pare-pareho. Huwag niyong masamain ang sinasabi ko. Gusto ko lang kayong buksan ng iyong isipan na hindi ho yan garantiya na graduate kayo ng college ay naghihintay sa inyo magandang trabaho. Lalo na kung pure, plain ka na walang tutulong sa'yo, walang magbabakil sa'yo, walang mag-guide sa'yo, at especially walang magpa-financial support sa'yo. Sigurado marami ding napupunta sa tinatawag na riders. Maraming classmate ang anak ko na naging riders din. Kasi mas malaki pakita ng riders Iba nagiging Grab drivers. Pero most of the time, lalo na yung mga criminology graduate, ay napupunta sa security industry kasi medyo mas malapit kasi ang halos pareho kasi ang function ng police at saka yung security guard. Nagkakatalo lang sa jurisdiction nila. Ang police kasi ay siyempre kasi sakop ka ng government at may tenure of service doon. Dahil government yon, government employee ka Ang gwardiya naman, private employee ka at agency. So yun ang pangit, yun ang ikinapangit ng security guard na trabaho. Kasi belongs tayo sa agency. Kaya nandun yung tinatawag stigma ng security guard. Kaya mababa ang tingin ng mga tao. Pero sa totoo lang, okay naman yung trabaho ng security guard. Diyan ako nabuhay. Kaso lang, yung stigma nga na maliit ang tingin nila sa security guard kasi nga belongs tayo sa agency. Alam naman natin sa agency, contractual. Anytime, pwede mawalan trabaho.
Kaya kung hindi ka marunong sa paghawak ng pera mo, kulang ka sa financial literacy knowledge, ang tawag dyan, mahina ang tinatawag na money management, mapupunta ka hanggang sa pagtanda mo, magjo-duty ka bilang security guard. At magugulat ka hanggang tumanda ka na, mula nung pagkabata mo, nagigwardya ka na, hanggang sa pagtanda mo, balot ka pa rin sa utang. Kasi nga, yung tinatawag na poor knowledge regarding sa financial literacy at money management. So, doon tayo nagkakatalo pagdating sa trabaho ng security guard. Kung ikaw marunong ka sa financial literacy at money management, lamang ka. Yan din ang kinalamang ko sa mga kasama ko. Isipin mo, purely ako, walang tumutulong sa akin nung nagtatrabaho ko. Minimum earner ako, 4 anak ko, nagungupahan pa kami dati, purely security guard. Isipin nyo kung paano ko ma-manage yun. Bakit? Doon ako lamang. Sa financial literacy, knowledgeable ako at saka money management. Yun. Kaya nakaaraos ako at awa ng Diyos, ako ang inuutangan, hindi yung ako ang nangungutang. Okay guys, so yan ang dahilan bakit maraming college graduate na naging security guard at huwag nyo ikabigla yan na balang araw magkita-kita kayo sa security industry, lalo na kung walang tutulong sa inyo, walang magbabakir sa inyo dito sa Pilipinas. Pero kung may magbabakir sa inyo, well, congratulations, madali sa inyo ang buhay. Okay guys, yun nga sinasabi ko tulad ng illustration na yan. Sa pag nag-aaral tayo, kunwari yan, criminology course natin, ayan. Ang course natin ay paano umakyat sa puno, ayan. So kunwari, criminology course natin, paano umakyat sa puno, yan yun. So, yung mga estudyante yan, may ibon, may monkey, may penguin, may elepante, may isda. Yan yun. So, kung nung panahon nag-aaral ako ng nautical, para akong isda. Para akong isda. Hindi alam, hindi talaga, kahit anong mangyari, hindi talaga. Kaya, tinan mo, kahit anong sikap ko nung panahon na mag-a-apply ako ng seaman, hindi ako natatanggap. Kasi bakit? Hindi naman, akala ko kasi yung seaman, pag nag-apply ka lang, hindi pala. Hindi ganoon ang labanan. Mag-comment yung mga seaman dyan. Hindi ganoon ang labanan sa seaman. Dala mo, bituka lang. Ang laman ng bituka mo, EBS lang. Pupunta ka dun sa apply. Kaya walang papansin sa'yo. Wala. Tapos dito sa Maynila, pag nag-apply kang seaman, kahit security guard, magtatambay ka ng ilang buwan. Ilang buwan ka magtatambay para makapasok, kakahintay mo. Hindi agad-agad makapasok ka. Kung may pamilya ka pa, anong gagawin mo? Wala kang pangkain, wala kang pansupport sa sarili mo. O yan ang sinasabi ko. Yan ang struggle na hinarap ko nung panahon na ako nag-a-apply. Kaya marami akong pinasok na trabaho, jack driver, balot vendors, lahat. Kumakain ako ng pagpag. Baka hindi nyo kilala yung pagpag, ha? Tira-tira yan galing sa mga kuwan, sa mga fast foods dyan, tapos binibenta, tapos niluluto ulit, tapos binibenta ulit, mura nga lang, 10 piso, may ulam na kami. Ganon. Kaya ganon ako, bakit ganon ako kuhan sa financial literacy? Kasi ang hirap na pagdana namin. So I hope guys na naintindihan nyo at naliwanagan kayo na kaya maraming nagsisecurity guard na college graduate sa panahon na to. Okay guys? So I hope kung naliwanagan kayo, malibigyan nyo ng like. Ngayon, kung nalabuan kayo, dislike the video guys. Dislike the video. Walang nagdi-dislike eh. Kung sunod na video guys, kita-kita tayo. Bye-bye.